Hello, good morning. Good morning sa inyo lahat. Ngayong araw po ay Martes. Mayroon po akong gagawin dito sa halaman ko. Aayusin ko po, babaguhin ko po yung aking taniman ng halaman ko. Ngayon muna, magkape muna ako. Ano bang tawag sa inyo itong, sa amin kasi sa Bicol, tawag nito ay Americano. Gabi dito, laman ng gabi. Ito ang inaalmusan namin kung kami ay maliliit pa. Meron bang nakakaalam nito? Lumaki sa probinsya. Ito ang aming almusal, ito yung umaga, maliliit pa kami. Then, siyempre nasa probinsya, ito yung mga walang pinapay noon, kundi kamuti, gabi. Pero masarap to. Kaya namimiss ko pag ito. Kape muna tayo bago tayo morning sa inyong lahat. Kape-kape. Ito yung gloves ko, kasi ayos na halaman ko. Nanunuyo, kasi ang init. Gabi init dito sa kainta. Matulog pa ang mga kasama ko sa bahay. Kape-kape muna. Ba't pa? Maraming luto dito, kailangan tawag sa amin, paluko. Nilalagyan ng buko, ng loob. Lagyan mo ng gata, ay napakasarap. Walang iba nito, hindi marunong kumain. Pero yung mga sa probinsya, masarap to. Tikman nyo, napakasarap. Ang tawag dito ay gabi. Hinahalo sa sinigang na baboy. Tawag sa amin ito, Americano. Dito, gabi. Laman ng gabi. Init na. Punta na ako sa tingnan ko yung aking mga halaman. Aayusin ko, didiligan ko. Kailangan kong anuhin yung mga damo kasi baka may tumirang ahas dyan. Baka may tumirang ahas. Kailangan kong walisan. Kailangan tanggalin ko muna, ayusin ko yung aking mga tanim. Kasi ang mahal ng mga gulay ngayon. Kailangan kong walisan muna yung mga dumi. Tanggalin ko muna yung nakatali kasi hindi ako makapasok doon sa munting gulayan ko. Maraming makapasukan ng tirahan ang ahas. Ayusin ko sana yung yung taniman. Kaya lang paano tanggalin ko muna yung tali kasi kapag hindi ko kasi lagyan to ng net, lahat ng tae ng pusa tatai dyan sa pasok ko.
Kailangan lagyan ng net kasi yung mga pusa walang disiplina kung saan saan tatai. Ginugulay ko pa naman. Yan, hawiin ko muna yung net para mawalisan ko yung aking mga halaman. Para magandang tingnan. Magandang tingnan yung aking mga halaman. Dito yung taniman ko ng saluyot, okra, tsaka talong. Yung walisan ko. Kailangan kong walisan yung mga pagitan ng mga paso. Baka may tumirang ahas dyan. Yan, ang daming bunga ng ng aking okra. Nung isang araw, ang dami kong napitas dyan. Ginulay ko. May talong. Gusto ko sanang ayusin yung taniman ko ng talbos. Kaya lang, sunod na lang, na linggo. Walis-walis. Ay, gumagapang na pala yung aking ampalaya. Tapos yan sa gilid, mayroon dito ng tanim na tanglad para daw hindi pasukan ng ahas. Takot yung mga ahas sa tanglad. So, gumagapang na yung aking ampalaya. Ilang linggo mamunga yan. Mamunga yan ng 2-3, isang ulaman na. Saan mo pa yung pupulutin? Ang mahal-mahal ng gulay sa palengke. Di mo pa alam kung anong chemical yung mga linalagay. Tapon ko muna itong basura dito nakatali dito sa tabi. Tapon ko muna. Yan, ang daming bunga ng aking mga tanim. Sa paso lang yan. Tipid na, organic pa. Ayan, gagapang na yung aking ampalaya. Gumagapang na. Kaya sunod na linggo, gagawan ko ng gapangan. Ito sana, tataniman ko ng saluyot. Kaya lang hirap, paano ba ito butasin? Ang kapal. Kailangan bumili ng yung hinihinang na na kuryente para mabutas. Saka ko na lang gawin yan. Ulisan natin yung pagitan ng mga tanim. Para hindi tirhan ng mga hindi ka nais na hayop. Kung sayan, sabi, putulin yung i-cultivate yung okra para maliliit lang tong okra pero masipag sila magbunga. Para silang dwarf okra. Ang dami nilang magbunga. Isang gulayan talaga. Isang kukunin ko. Yung dalawa pinapagulang ko na kasi baka kaya na pag hindi mo sila araw-araw diligan, bisitahin. Sa sobrang tindi ng init dito sa Cainta, madaling matuyo yung halaman. Kaya tumamumungang aking sangkis na ito. Nakatanim lang to sa paso. Didiligan ko na yung aking halaman bago ko ilagay yung net kasi para mabilis madiligan kapag may net. Sagabal pa yung net, hindi mo maabot yun nandun sa dulo. Yung saluyot, hindi mo maabot. Kaya kailangan tanggalin yung net. Tapos dito naman ako sa kabila, sa aking taniman ng pechay. Dito ang taniman ko lang ito, saluyot, okra, tsaka talong. Kaya pag namunga sila, isang gulayan ko. Tama na sa mga panghalo-halo bibili ka na lang panghalo. May isang gulay ka na. Hindi mo na isipin yung gulay na bibilin sa palengke. Hindi mo pa alam yung nasa palengke kung anong mga chemical ang linalagay. Dito talaga organic ito. Kaya isara ko na yung aking net. Kapag hindi ko to sinara, ang daming pusa dito. Baka kung saan magsipagtay. Ang baho pa naman ng mga tae nila. Kaya minsan tatay dyan sa paso. Sa paso pa talaga sila tatay. Hindi na lang sa baba ng sa paso pa talaga. Minsan yung mga pusa wala nang disiplina. Hindi mo naman pwedeng i-dispose. Kasi malas daw yun. Kailangan hintayin na lang kung
kailan sila mawala. Tiyaga-tiyaga na lang sa mga pusa. Pero mababait naman yung mga pusa, malambing. Kaya lang, ang problema lang yung matain nila. Super talaga baho. Ang baho talaga ng kanilang mga tai. So, nakabit ko na yung aking net. Yan. Kailangan kong talian para hindi makapasok yung aking mga alagang pusa. Pasaway pa naman yung kapag nakita nila hindi nakaharang yung net. Aba, tuwang-tuwa sila sa mga halaman ko. Bali yung aking talong kasi parang tuwang-tuwa sila nakapasok doon. Kaya yung mga talong ko, pag di mo na balik na. Yung okra, doon pa talaga sila naghaharutan. Kailangan kong talin itong para makahinga sila, hindi sila maglundo. Yan. Maliit lang yan, isa talagang sa sa harapan lang ng bahay ko, sa isang gilid lang. Magtayo ng dati mga halaman yung mga tinatanim ko. Ay napag-isip-isip ko, sobrang mahal ng bilihin ng gulay. Bakit hindi na lang gulay ang itanim ko? May halaman naman, konti lang, hindi tulad nung nagplantitos. Aba, lahat ng halaman bibilhin ko. Kaya lang yung iba naman sobrang pinagpamigay ko na, tinanggalan ko ng mga konti na lang yung aking sabi ko, may pakinabang pa yung gulay na itanim. Ayan, dito naman ako sa taniman ko ng talbos. Gusto ko sanang baguhin yung talbos kasi natutuyo na sila. Kahit araw-araw mo silang diligan, natutuyo na. Ay malunggay ko, natutuyo na rin kahit araw-araw mo silang diligan. Ayan, kailangan mo talagang sa susunod, gusto ko ulitin yung pagtanim para talagang gumugulang na sila. Ayaw na nilang magtalbos kasi super init. Kahit hindi na sila makahinga siguro na nanunuyo yung dahon ba, kahit anong dilig mo araw-araw. Di tulad nung pagtag-ulan, ako manawa ka dyan sa kahit nasa planggana lang yan, gagapang sila. Ang ginagawa ko pag tuwing umaga, kukuha ako, may talong, may okra, yung ini-steam ko lang ba para maulam namin mag-asawa. Yan ang hindi mo pa alam mo pa kung organic yung walang chemical na nilalagay. Kaya konting sipag lang, tiyaga sa pagtatanim. Pag wala kang tanim, wala ka raw aanihin. Kaya magtanim-tanim kahit sa paso lang. Yan lang ang Tapos ito, puno ng kalamansi. Ayan, daming bulaklak ng kalamansi. Nasa paso din yan. Hindi na ako bumibili ng kalamansi, dyan na lang ako pumipitas. Yung mga pang araw-araw lang bang pag preto ka, may makukuha kang sariwang kalamansi. Ito yung malunggay ko, hindi na umpisang tag-init. Hindi na siya yung dati, ang lalaki ng dahon nila. Parang nagtampo sila yung pinutol ko na parang nagtampo sila kasi dati kasi nasa pasok lang kasi yan. Tinanim ko lang sa baba yung planggana, baka kasi matumba. Yung pinutol ko, yung nagsanga siya, hindi na siya masigla, parang nagtampo. Hindi na siya, kasi dati diyan humihingi yung mga kapitbahay ko ng malunggay kasi raw ang lalaki ng dahon, hindi pa mapait. So ngayon, wala na, nagtampo na siya. Wala nang yung para mo yung dahon niya namumuti sa ilalim. Gawa siguro ng tindi ng init. Di na sila grabe talagang init dito sa Cainta. Pag anong oras pa lang, mag 8:30 pa lang, mag 9, grabe na ang init. Ayan, tapos kung diligan sila, dito naman ako didilig sa taniman ko ng pechay. Sa kabila lang ng kabila lang side. Ayan lang. Maliit lang yun.
ikot lang. Basta sa isang kanto, taniman ko lang ng okra, saluyot, talong, yung lumalaki lang ba. Tapos dito sa kabila, mga taniman ko ng pechay. Linagay ko sa planggana. Ang lalaki na nila, next week, pwede na silang ulamin.